Sobrang init talaga ngayon guys. Alam niyo ba ng mga nakaraang linggo, umabot ng mahigit 41 degrees. At yung ilang mga school, sinuspend talaga yung klase. Kasi kahit sa mga bata, hindi na safe yung temperatura sa labas. Kaya kahit sa loob ng bahay natin, sobrang init talaga. Napaka-humid. Hindi tayo mapakali. Kaya marami sa atin, nagpaplano na bumili ng aircon. At kapag bibili tayo ng aircon, ang isa sa mga brand na talagang pinagkakatiwalaan natin, TCL, 'di ba? Hindi lang dahil sa napakadami nilang products online, ang dami nating mabibiling TCL products sa mall, hindi lang dahil doon. Dahil din sa napakatagal na nila sa electronic industry. 42 years guys, to be exact. At globally, 120,000 ang employee nila. So napakalaki talaga ng company na to at mapagkakatiwalaan natin. Kaya ngayong 2024, meron silang inirelease na bagong aircon. Ito guys, yung Fresh-In 2.0 inverter air conditioner. So sa video na to, pag-uusapan natin yung 4 na benefits na makukuha natin sa bagong aircon na to ng TCL na hindi natin makikita sa mga conventional aircon sa ngayon. Umpisahan natin. Una natin pag-usapan ay ang fresh air system. Pagtingin niyo guys sa ibabaw ng Fresh-In 2.0, merong liftable air inlet kayo makikita sa taas. Lilitaw yon. Tapos doon lalabas yung hangin na nilinis niya o kaya yung galing sa labas. At may LED light to para madali nating malaman or makita kung ginagamit natin yung feature na yan. So yung unang mode na pag-uusapan natin dito sa fresh air system ay breathing mode. So ito yung makikita natin na symbol sa display ng aircon kapag breathing mode yung pinili natin. At kapag ito, yung mode na napili natin, ang mangyayari, ilalabas niya yung hangin sa kwarto natin, tapos magpapasok siya ng hangin mula sa labas. So parang inhale, exhale principle. Ha? E di papasok yung baho, tsaka yung alikabok mula sa labas, papunta sa kwarto natin. Siguro ganyan iniisip nyo. Explain ko. Don't worry guys, kasi meron tayo ditong tinatawag na Quad Puri filters. So bago pa lumabas dun sa air inlet, yung hangin galing sa labas, dadaan muna siya sa 4 stages ng cleaning. Preliminary, silver ion antibac, HEPA filter, at high density filter. So kapag dumaan na siya sa quad puri filters, malinis at mabango na yung hangin at talagang safe na safe sa lahat ng nasa kwarto kahit pa sa mga baby natin. Wait lang. 'Di ba? Wala namang ganyang feature dun sa ibang mga conventional na aircon. So anong benefit na binibigay niyan sa atin? Well, ang primary advantage po ng ganitong system ay mas fresh yung malalanghap nating hangin sa kwarto compared sa conventional aircon na nagsisirculate lang lagi yung hangin sa kwarto at technically ang nagiging filter talaga ng hangin na yon tayo mismo. Kaya mapansin niyo guys, from time to time kapag naka-conventional tayo na aircon, parang hindi nawawala yung sipon, yung ubo natin kasi nga kahit yung virus sa loob ng kwarto natin, nagsisirculate lang, umiikot lang, papasok sa aircon, lalabas, malalanghap natin, so on and so forth. So, madalas, lagi tayo na-hatching o kaya lagi natitrigger yung allergy natin. At papansin nyo din, kahit yung amoy kulob sa kwarto natin kapag naka-aircon tayo, hindi mawala-wala kasi nga, hindi lumalabas yung hangin o hindi napapalitan ng hangin sa kwarto natin. Tapos minsan nga, kapag may nagprito, halimbawa, daing, tuyo, di ba, masasarap yan. Pero kapag talaga namang prinito yan, yung usok, kumakapit kahit sa kwarto natin, na nakasara naman ng pinto. Tapos, kapag nagbukas tayo ng aircon, ayun, iikot na naman ng hangin, ang tagal mawala ng amoy, titiisin na lang natin, okay, mag-spray na lang tayo ng chemical para mawala yung amoy. So, hindi talaga healthy. Kaya napakaganda pong solusyon talaga ng Fresh-In 2.0 air condition. Kasi nga, mapapalitan natin yung nakastock na hangin sa kwarto natin. Aabot din ng 60 cubic meters per hour yung flow rate ng inlet natin. Ang pangalawa namang mode sa ating fresh air system ay exhaust or ventilation mode. Kung ayaw mo namang ipasok yung outdoor na hangin sa loob ng kwarto mo, pwede mong gamitin yung mode na to para ilabas lang yung hangin sa kwarto natin. Kaya nitong humigop ng up to 30 cubic meters ng hangin per hour. Maganda din yung mode na to kapag merong unpleasant smell sa kwarto natin tapos gusto nating mawala agad. Pangatlong mode sa ating fresh air system ay purification mode. Ito naman na guys yung symbol niyan sa display. So kapag ito yung mode natin, hindi siya kukuha ng hangin sa labas. Ang gagawin niya, papaikutin niya lang yung hangin sa kwarto natin, pero dadaan siya sa purification. Thus the mode name, purification mode.
Kapag ito yung mode natin, dadaan to sa 4 steps na auto-clean. Dewing, frosting, sterilizing, at drying. Tapos, yung ating evaporator, copper na. Kaya, kaya nitong pumatay ng mga bacteria, kaya mas malinis din yung hangin na malalanghap natin kapag ito yung mode na ginamit natin. Ang panghuling mode naman sa ating fresh air system ay fresh air mode. Ito naman guys, puro inhale lang ng hangin sa labas at walang exhale. Maganda din to kapag gusto nating makapasok yung malamig na hangin sa labas at mas maging mabilis yung paglamig ng kwarto natin. And again, dadaan pa rin to sa quad Puri filters bago lumabas sa air inlet natin para mas malinis pa rin. Okay, so yan yung unang advantage ng ating Fresh In 2.0 inverter air conditioner. Yung pangalawang advantage ay gentle breeze. Nung in-install sa amin guys, itong Fresh In 2.0, wala akong ka-idea na kahit yung pagbuga ng hangin dito sa aircon na to, may improvement din. Basta ang napansin ko lang, yung pagbuga niya ng hangin, sobrang even, sobrang pantay na pantay sa buong kwarto, alam niyo yun. Kasi nung conventional na split type pa yung ginagamit namin, kapag tumutok ako dun sa aircon, parang electric fan din yung feeling ng hangin. Talagang concentrated na concentrated sa mukha mo. Pero dito, napansin ko parang ang soft ng hangin. Ang gentle talaga. Sa totoo lang naman, yun yung tamang term sa kanya. Ang gentle nung pagdampi sa'yo ng hangin. Ang sekreto pala nila ay itong mga veins or blades. Meron tong 14 na S-shaped veins na merong maliliit na mga butas. Ang total na mga butas ito ay 1,106. Kaya mas nababasag nito yung hangin at mas kalat, kaya mas madali ding lumamig yung kwarto natin at hindi nga nakakairita sa balat natin kapag tinamaan tayo ng hangin nito. Pangatlong benefit nitong Fresh In 2.0 ay smart control. Okay, first time ako guys makakita nito sa isang aircon na meron siyang companion app. Yes, meron siyang companion app. Pwede nating install sa phone natin at makokontrol natin yung aircon. Pakita ko sa inyo. Okay, so makita nyo ngayon dito guys sa mismong app, yung mismong temperature na binubagan ng aircon natin. Tapos makikita ninyo yung air quality, yung bilog dun sa paligid ng number. Tapos pwede nyo i-turn off or i-turn on dito yung aircon, i-adjust yung temperature, baguhin yung mode, at marami pang iba. Actually, kahit yung pinag-usapan natin kaninang veins or blades, pwede rin nating makontrol dito. Yung precision airflow. Ayan, no? Pwede ninyong baguhin yung direksyon, kung saan niya ibubuga yung hangin niya. At kahit guys, yung consumption natin, makikita rin natin dito. Ayan, no? Electricity stats. Kapag inopen natin yan, makikita natin yung consumption ng ating aircon every day. At tingnan natin guys, pag-usapan natin yung kanyang consumption ngayong April. So, from April 1 to April 8, yung pag-uusapan natin. So, ang total consumption ng Fresh In 2.0 so far dito sa bahay namin ay 65.97 kilowatt hour from April 1 to April 8. Ngayong April guys, ang sigil ng Meralco per kilowatt hour ay 10.9518 pesos. So, kung yung multiply natin yan sa 65.97 kilowatt hour, so far, ang bill na namin dito sa Fresh In 2.0 ay 722.49 na. So take note, almost 24 hours na bukas yung Fresh In 2.0 namin every day. So comment kayo dyan sa baba kung ano masasabi ninyo sa consumption ng aircon na to. Okay, so dun tayo sa panghuli at pang-apat na benefit ng Fresh In 2.0 compared sa ibang mga aircon, meron tong light sensor. Napakaliit na bagay lang nito guys, pero sa totoo lang sobrang na-appreciate ko siya. Kasi kung maalala ninyo kanina, pinakita ko sa inyo yung air inlet niya na kapag ginamit natin yung fresh air system niya, talaga ang lakas ng ilaw nung kanyang inlet, pati na rin yung display sa baba. Syempre, para madali nating makita, lalo na kung maliwanag yung kwarto natin. Pero isipin mo, sa sobrang liwanag niyan, baka maistorbo tayo sa pagtulog natin. So, anong gagawin natin? Diyan ngayon guys, papasok yung light sensor. Sa oras na maramdaman ng aircon natin na madilim na yung kwarto, mamamatay din ng kusa yung mga ilaw sa aircon para hindi siya makaistorbo sa pagtulog natin. Bubukas lang ulit yan kapag maliwanag na. Ang astig, di ba? Ang liit na bagay lang pero talagang na-appreciate ko. So yan guys, yung top features ng bagong aircon na to ng TCL, ang Fresh In 2.0 inverter aircon. So isipin nyo siguro, sa dami ng magagandang feature nito, magkano kaya? Yung 1 horsepower, 50,995 pesos. Yung 1.5 horsepower naman,
54,995 pesos. Pero, merong anniversary promo ang TCL from April 1 to May 31, 2024. Yung 1 horsepower ay 25,995 pesos na lang. Yung 1.5 horsepower naman ay 27,995 pesos na lang. At ilalagay ko guys dyan sa description box sa baba yung ilang mga details kung saan nyo to pwedeng mabili. So meron ba kayong tanong sa aircon na to? Comment kayo dyan sa baba. At maraming salamat guys sa pagsama sa akin dito sa video na to. Maraming salamat din sa TCL Philippines sa pagpa-provide ng Fresh In 2.0 para ma-experience ko at may share sa inyo. Maraming salamat guys para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.